Good day to everyone, especially to our professor, Engineer Leandro Saavedra. Today, we are going to present our chosen manufacturing company together with Ricipila and Wems Oro. For the table of contents, it includes about demographics, housekeeping, observation, solution, and fire safety. This picture is a sample photo at newly Everise Electronic Philippine Branch. It is located at Block 4, Lot 4, Phase 2, Pesa Rosario, Cavite, and it has a telephone number of 046-527-3054. Based on the picture, makikita nyo na malinis talaga yung company na napili namin. And once na makita niyo yung picture, malalaman niyo na agad na yung owner to is Chinese, based on color rather, and based on the design. So, next is the about. Let me read first. The main product of the newly Everise Electronic Philippine branch is transformer. So, nung nag-observe kaming tatlo sa mismong manufacturing company na napili namin, napansin namin na meron silang iba't ibang transformer na ginagawa. And since nga hindi pa namin siya alam, kaya na-curious kami. Pero nung nagtanong kami, nalaman namin na kapag malilit yung transformer, tinatawag tong high transformer. Well, kapag naman malalaki yung transformer, sa low transformer din siya. And sa company ng newly Everest Electronics, kapag nasa high frequency ka, high transformer ang gagawin mo. Kapag nasa low frequency na line ka, low transformer ang gagawin mo. So, next is every item has a lot number and a part number. So, ang lot number and part number ay sobrang mahalaga. Kasi, ito yung magsilbi nilang identity. For example, nag-run na yung mismong 08366. Now, nung saktong nag-observe kami, nakita namin na 0836 yung ginagawa nila kasi nagtanong kami sa mismong line leader. And then, yun na nga. Yung lot number and part number, kakailanganin yun kapag tapos na yung mismong item na ginagawa mo. Kasi kapag in-export to, dapat meron siya lot number and part number and dapat tama rin to. Next is every work area has a work instruction that must be followed accordingly by the operator. So, itong work instruction na to, nabanggit na to sa amin ni Prof. Engineer Saavedra, wherein sobrang mahalaga nito. Bakit? Kasi sa work instruction, doon nakalagay kung ano yung mga dapat nating gawin. For example, na-assign ka sa dipping. So, yung dipping sa newly Everise, machine siya na tinutunaw yung mismong wire. Then, kung mali yung magiging gawa mo, makaka-affect yun sa mismong item. Then, magiging no good na siya. Bale, yung newly Everest Electronics, iniiwasan niya magkaroon ng no good na item. Kasi mas magandang good item kaysa sa no good item. Then, yun nga, dapat pina-follow talaga yung work instruction. Kasi, once na magkamali ka, affected yung buong ginawa ng line. Magkakaroon tayo ng tinatawag na downtime sa mismong run ng isang item. Next, the operators must have output every hour. The line leader provides hourly output to be able to know if the operators are targeted. So, dito naman, may ilang company na optional lang yung pagkakaroon ng hourly. Pero sa newly Everise, meron talaga silang hourly. Bale, tinitest kasi talaga yung mismong performance ng isang operator. And based sa hourly na makukuha ng line leader, ipapasa to sa head. And yung hourly kasi, dun kasi malalaman kapag nakaka-target pa siya. For example, sa line na nga ulit ng newly Everise. Nung pumunta kami sa line, napansin namin na ang meron lang na output is yung looping as well as winding. Doon kasi magsisimula ang mismong process. At kapag hindi sila nakapaglabas hanggang dulo, hindi nila ma-out yung output, yung item na ginawa nila. In that case, hindi nila matatapos. And meron sa line na pansin namin na 2,000 yung kailangan na ma-produce nila or matapos sila sa isang araw. So next, for the newly hired operator, newly Everise Electronics Philippine branch has a 1-week training for every employee. So, yun nga, tinanong rin namin to sa HR kasi nung time na nag-observe kami, meron mga taga-apply na empleyado. And dun nga, nagtanong kami kung may training ba to. And sabi nga, merong 1-week training siya. Bale, para saan nga ba yung 1-week training? Yung 1-week training, para ma-assess yun at para
maging guide maging guide sa empleyado kung ano yung mga dapat na gawin. Kung ayon ba to or hindi. And yung 1 week training na yun, sure ako na kapag natapos mo yun, is magiging gamay mo na yung mismo mag-process mo. Kasi hindi naman gaanong mahirap yung gawa sa Next, NERE. demographics. Depende na lang yun sa It includes pag-iintindi number ng of tao. Population by age, population by gender group. So, for the number of population, it's stated here that, as of now, the workers at newly averaged electronics consist of 1,000. But since they are still hiring, it is possible that it will increase. So, nabanggit ko kanina na nung nag-o-observe kami is may mga applicants sa guardhouse. In that case, hindi ma-assure na hanggang 1,000 lang yung workers. Bale, nung nagtanong kami, yun ang sabi, pero hindi yun fixed because nag-a-accept pa rin sila ng mga aplikante. Next, the population by age. Mostly workers at newly averaged ay nag-age ng 20 to 50. So, yun nga, upon observing again, may natanong kaming isang workers and ang age niya na is 44. And at the age of 44, 4 years na rin siya sa company ng NEREC. And meron na rin siyang incentive at certificate na natatanggap. Next, the population by gender group. So, nakalagay dito na yung male ay merong 62.3%, while the female ay merong 37.7%. So, yung upon observing ulit, nung pumunta kami sa company, napansin namin na mas marami yung lalaki kaysa babae. So, as our perception naman po, kaya po mas madami pong lalaki is kasi mas meron pong mas mabibigat na gawain. Katulad po sa varnishing, and sa other things na kailangan po ng buhat-buhat. Katulad nga po yung madidiscuss mamaya, yung material handling nila. So now let's talk about how they implement the 5S inside the company. So dahil electronics yung company na napuntahan namin, of course, it is more about electric materials, mga electronic materials na ginagamit nila. So when we say Siri, it is sort in English or categorizing things, sorting things out. So dito may mga workers na naka-assign sa pagsosort ng mga items. Tapos yung mga items na to, nilalagay nila to sa mga specific place based sa label nito. So meron silang criteria para malaman kung saan ilalagay yung specific item. So for example, may mga equipment and items na hindi madalas gamitin, so nakabukod siya. And ganun din yung mga items na mas nagagamit. So, when the time comes na gagamitin to, madali natin siyang makuha, madali nilang nakukuha yung items. So, ganun din kapag ibabalik na nila yung mga item, alam nila kung saan nila kinuha, so alam din nila saan nila ibabalik. So, dito papasok yung sort. Kinakategorize nila yung mga bagay, depende sa gamit nito. So now, let's move on to the second one, which is SATON or set in order. So when from the word itself, set in order, so naka-arrange yung mga items. So it talks about the arrangement or the position of the item. So dito naman papasok yung kapag kinukuha nila yung isang bagay, since inside a storage room, naka-arrange yung mga items na kailangan nila. Hindi lang sa arrangement na maliit, palaki, pero nakadepende to dun sa dalas ng gamit. So, yung mga hindi masyado nagagamit, nandun siya sa dulo. Tapos, yung mga gamit na madalas gamitin, syempre, nandito siya sa unahan to avoid unnecessary movement. So, syempre, pag kinuha mo naman yung gamit na hindi na gagamitin mo, tapos nasa gitna siya, magugulo yung mga items. So, di ba kanina we talk about the SASO, yung pagsosort ng mga bagay-bagay based on its category. Dito naman sa SATON, it is about the arrangement. So, since may mga bagay na hindi masyado nagagamit, ipi-place mo siya sa likod. Tapos, yung mga palaging nagagamit, nasa unahan siya. So, pag kinuha mo, madali lang. Hindi magugulo yung mga... So, now, let's proceed with the SASO or shine. So, dito naman, it's not just about the cleanliness or cleaning the materials and machines. So, dito, papasok din yung mga operator na nag-i-inspect muna dun sa mga machine bago gamitin. Bakit? Kasi, pwedeng yung mga machine na yon may mga sign siya ng damage na once na ginamit mo na hindi mo alam na may damage pala,
bukod sa makakaubo siya ng oras sa pagtatrabaho, pwede pa siyang mag-cause ng harm, pwede siyang mag-cause ng accident na makakasama sa operator or sa mga employees. So, dapat chine-check natin palagi yung mga items and machine before and after gamitin. So, dito nila ina-apply yung say-so or yung shine sa pag-check at paglilinis ng mga gamit before and after gamitin to avoid wasting time and to avoid incidents. So now, let's move on to seiketsu or standardized. So, dito naman papasok yung pag-follow natin ng rules sa specific company na pinagtatrabahuhan natin. So, hindi lang naman nere yung dapat gumawa nito at yung gumagawa nito but also other companies. So, dito papasok yung pag-follow natin ng mga rules or standard na sinet ng company na pinagtatrabahuhan natin. So, kailangan nating sundin yung bawat instruction na binibigay nila para ma-avoid natin yung pag-uubos ng oras, yung pagsasayang ng oras, materials, and to avoid errors. So, kailangan nating sundin yung bawat standard nila or yung mga instruction para magawa natin ng tama yung trabaho natin inside the company. Para magawa natin or ma-produce natin yung product na kailangan nating ma-produce that moment. So now let's proceed with the fifth one, which is the Shitsuke or sustain. So yung nere, nagko-conduct sila ng regular audits or regular checking sa mga materials and equipment inside the company and especially sa mga workers. So ginagawa nila to ensure na safety and nagiging productive yung mga workers inside the company. So chine-check nila yung cleanliness ng working area, chine-check nila yung mga equipment kung gumagana ba or may mga any signs of damage to avoid incident. And ganun din yung mga places, hindi lang para sa kanila but also para sa mga worker to avoid any accident inside the company. So kailangan sinusustain, mine-maintain natin yung daily or regular audit or pag-check inside the company. Sa aming observation, nagpapakita kami ngayon ng isang table na kung saan nandito yung mga naobserbahan namin sa loob ng newly Everrise Electronics, na kung saan yung nag-range siya ng 5 to 1, na kung saan yung 5 ay strongly agree hanggang sa 1 na strongly disagree. Ang pinakamababang puntos yung na 1 is yun po ang ibig sabihin po niya ay yung mga hindi po tama na pamamalakad sa kumpanyang naobserbahan namin. Sa 5 naman po, yung kung maayos naman po yung naobserbahan namin, kung tama po ba siya. At nagbigay po kami ng 5 puntos sa 4 na inspeksyon namin dahil may 5 po kami nilagay sa aming obserbasyon. At isa naman po sa 4 na puntos. So, ano-ano nga po ba itong mga nabigyan namin ng 5 at 4? Para sa 5, ito ay yung material handling, kung saan operators comply with the safety given since it is essential for moving, storing, and controlling materials in manufacturing operations. Employees provide safety at work. They assessing the manual material handling task for ergonomic considerations to prevent. Base sa obserbasyon po namin sa material handling nila, yung mga operators ay nagko-comply sa safety standards na binigay sa kanila. At meron po silang, at safe po sila dahil araw-araw po nilang nire-review yung mga material handling procedures nila. Meron din po silang manual na kung saan nape-prevent po nito ang injury, ang pagkakaroon ng injury. Yung material storage ay isa sa mga nakakuha ng 5 puntos. Bakit? Newly Everrise Electronics has a designated storage area where all good items and exports are located. The items is located based on its lot number and part number. Materials are organized and in a systematic manner with proper labeling and clear identification. So, ano nga po ba ito? Bakit nga namin siya binigyan ng 5 puntos?
Yung newly ever-rise po na in-inspection namin at naobserbahan po namin is meron silang designated storage para sa mga items na na in-export po nila. Yung mga good items na in-export ay may kanya-kanyang lot number and part number. Yung material naman po nila is organized at nakasalansan po sa tamang pagkakaayos with proper labeling and pagkakakilanlan po. Makikita po agad-agad. Pagka-inspection namin, nakita po namin agad-agad yung mga tamang pagkakaayos. Sa isa rin po namin obserbahan na binigyan namin 5 puntos ay yung occupational health. Bakit po ba? Kasi yung newly ever-rise confirms that the employees are aware of emergency evacuation routes and the location of emergency exits. They conducted a drill last year on August 30, 2023 to ensure the preparedness of everyone. Upon orientation, HR from newly ever-rise electronics taught the newly hired employee how to use a fire extinguisher. This company doesn't allow any workers to smoke. So, binigyan po siya namin ng 5 puntos dahil po yung lahat po ng employee ng newly ever-rise, mapabagong employee or yung lumang employee ay alam yung kung saan dadaan kung sakaling magka-emergency. Kung saan po sila lalabas or tamang dadaanan. Nung last year po, nag-conduct din sila ng drill para ma-prepare po yung mga employee kung ano ang dapat na tamang gawin kung sakaling magkaroon ng emergency. Habang sa orientation din po, nag-conduct yung HR ng newly ever-rise electronics ng paano sa mga newly hired employees, nag-conduct po sila ng paanong tamang paggamit ng fire extinguisher. At hindi rin po hinahayaan ng company na ang mga coworker ay manigarilyo o mag-smoke sa loob po or paligid ng company. Dito naman po sa last na na-obserbahan namin at binigyan namin ng 5 puntos ay yung uses of PPE or personal protective equipment. So, newly ever-rise electronics implemented the use of personal and protective equipment for all employees. The employee used gloves, face shield, safety shoes, and mask if necessary, and a bunny suit for those who were in the air condition. NERE, short for newly ever-rise electronics, protects individuals from potential hazard in the workplace. Bakit nga ba namin siya binigyan ng 5 points? Dahil nga po, yung NERE ay nag-implement ng PPE sa mga workers, lalo na po sa mga nasa air condition, binigyan din po sila ng bunny suit. Binigyan ang mga PPE ay yung gloves, face shield, safety shoes, and mask is if necessary po. At napoprotektahan po yung mga employee sa loob ng workplace sa pagpapatupad ng PPE. Sa aming electrical safety, binigyan lamang po namin siya ng 4 na puntos sapagkat the switches have cover plates in good condition. The supervisor, maintenance, and owner of the company conduct regular electrical inspection to identify potential hazards. They also address any issues promptly. Scattered wires on the floor are one of their findings. The wire are from excess insertion from the pin of the bobbin. So, bakit nga po ba siya namin binigyan ng 4 na puntos lamang at bakit hindi 5? So, base po sa obserbasyon namin at nakalagay po sa aming PPT, yung switches po nila, meron po siyang plate. Cover plate, kung saan maayos naman po saan siya. Maayos naman po sana kung hindi lang po yung mga wires na nakakalat sa floor na pwedeng mag-cause ng ng injury or pwede siya maging potential hazard. Ano pa po ba ang naobserbahan namin sa electrical safety nila? Yung supervisor, maintenance at owner ng company ay nagko-contact po araw-araw. Ay, hindi po araw-araw.
nagko-conduct po sila regularly ng electrical inspection para malaman kung ano yung mga potential na pwedeng maging hazard. Ina-address din nila yung mga issue na nag-o-occur po sa na-inspection. Next, the fire safety. Newly authorized electronics is implementing fire safety measure. Every month, they conducting a fire drill in which all employees are required to participate. This may serve as preparation and awareness in case something happens. So, last month, nag-conduct sila ng fire drill and lahat ng empleyado ng NERE is required na sumali. Bale, ini-stop talaga yung mismong work for the documentation of the fire drill. Bale, yung fire drill na yon, hindi lang yun for documentation. Kasi para rin yun sa awareness and preparedness ng empleyado. Kasi what if nga magkaroon ng fire drill? Lalo't na't hindi maiiwasan talaga yun sa isang company since puro siya connection of the electric socket. So, ang awareness natin sa fire safety ay sobrang mahalaga kasi magagamit natin to in case of emergency or if may kakilala ka na nangyari to, mabibigyan mo siya ng guide kung ano ang dapat niyang gawin. So, while conducting the inspection inside the NERE, kung meron man kaming isasuggest dito is yung kailangan maging mindful yung mga operators and worker inside the company dun sa mga excessive wire na pwedeng mahulog sa sahig na pwede ding mag-cause ng accident or harm sa kanila. So, kailangan, I think dapat meron silang yung mga trays na pwedeng or any containers na pwedeng paglagyan ng mga excessive wire kada puputol sila. So, hindi to matatapakan or makakakos ng accident. Then, second one is focus while working. So, kailangan pag nagtatrabaho, dapat nakapokus lang, nakatutok lang sa ginagawa. So, yung ibang employees kasi, di ba, instead of focusing on working, minsan nakikipag-chismisan pa sila. So, hindi sila nakakapag-focus ng maayos sa ginagawa nila. Hindi nila nagagawa ng ayos yung dapat gawin nila. So, may tendency na magkamali sila, ganun. So, avoid doing unnecessary things. So, yun nga, yung mga hindi naman dapat isabay sa pagtatrabaho, hindi dapat natin sinasabay. Aside from that, wala naman kaming napansing hindi maganda inside the company kasi organized naman sila. And dagdag ko lang din po, wala po kaming na-add na pictures or videos nung nag-o-observe kami sa isang production. Kasi nga po, bawal po mag-take ng picture sa company since it's confidential po and hindi po siya pwedeng ilabas. So, this is our all presentation po. Thank you and have a good day.